Hi guys, welcome in this channel. This reading is for collective your energy at this time. For collective. Meron kang collaborate ngayon or ka-collaborate, you have a team or anyone na collaborate mo, pwedeng nakikita or hindi nakikita, pwedeng tao din, no? But you're not happy, you're not enthusiastic about it sa kung ano man yung situation mo ngayon or kung ano yung mga napag-usapan nyo, kung ano yung i-build nyo, kung ano man yung buhay mo ngayon. You're not happy, you're not positive about it, you're not positive, you're cold. May makipagbati sa'yo dito eh. Wala nang mga hadlang. Wala nang mga haharang. May pagbati kasi hindi na stagnant yung connection nyo. Hindi na siya stagnant or hindi na stagnant yung connection nyo. Yan yung you will experience a happy life, contented ka sa buhay kasama siya. Yung peaceful yung buhay mo, yung tunay na masaya ka, fulfilled. May message siya paparating. Mabilis na darating to sa'yo at porsigido din kasi talaga to. Aggressive din talaga or so willing na mag-message sa'yo o mag-take ng action. Kasi feeling na ghosting to eh. Mari nalungkot siya. Or na left out in the cold. Nang-inspire yan sa'yo ngayon. Obserba. Malungkot siya. Ikaw ang gusto niya. Ayaw ng iba. Gusto niya ikaw lang. Sa'yo siya makontento. Sa'yo siya emotional. Sa'yo siya nagiging caring. Ikaw malaga sa kanya. Emotional siya pagdating sa'yo. Or attach. Sabihin na natin gano'n. Attach. Kasi wala pang nagtitake na action. Kasi hindi pa nag-uumpisa. Hindi pa nag-umpisa na ma-unite kayo. Kasi you're still in separation right now or you're not together right now. Kaya magme-message eh. Mas lalo siya na-attract sa'yo. Mas lalo siya naging positive na mag-message sa'yo. Kasi dahil sa'yo parang na-left out in the cold siya. Dahil you're in separation right now. You're not together. Nanghinayang sa'yo. Gusto niya mag-provide sa'yo. Gusto niya maging a good provider for you. Or gusto niyang mapangasawa ka. Gusto niyang ibigay yung magandang buhay sa'yo. Siyempre siya mag-provide kasi King of Pentacles. See? Yan ang offer niya sa'yo.
There's death. May offer din siya sa'yo na related sa death. What's with the death here? Yung hindi na makapang-manipulate na si Empress in reverse ay ano yun, papatayin niya? Pride ba yun? Pwedeng yun ang offer niya sa'yo, papatayin niya. Palang. Papatayin niya. Itong Empress in reverse na to, na hindi na siya makapang-manipulate. Na ma-manipulate daw to eh. Ewan ko. Kasi ang pikit to, wad. Bakit niya papatayin? Kaya utos ng Diyos patayin. Oo. Kasi utos ng Diyos patayin ang mga mangkukulam. Nasa Bible naman kasi yan. Hindi naman kasi kasalanan yun. Kasi nasa Bible, inuutos pa nga ng God eh. So, kasalanan na yun ng mga, sige sila kapangulam na alam na lang pinapapatay ng God ang gumagawa ng mga ganyan, di ba? Sila ang may kasalanan, hindi yung inuutusan ng God na patayin ang mga, alam nyo na, magkukulam, gano'n. Bakit kailangan niyang patayin? Tingnan natin ha. Pero ako hindi naman ako na wala akong pakailan kung patayin yan sila kasi utos ng God yun eh. Yun ang kalooban ng God, di ba? Kasi para mangyari na yung destiny or para swertehin na kayong dalawa na ma-unite. Humahad lang siguro tong Empress na to in reverse na yan. Huwad. Nagkukunwari yan. Gumagawa ng witchcraft. Gumagawa siya ng spiritual. Alam niyo na, witchcraft. Kasi ano ka nito eh, nadodominate ang kanyang witchcraft. Kung kaya hindi ka napapangasawa ng person mo, naging unstable ka. Basta ganoon, may ginagawa siya. May ginagawa siya na may hinihilingan siya na nagagrant. Ganon. Para lumayo yung person mo sa'yo, para layuan yung isa't isa, talikuran yung isa't isa. Magician. So, witchcraft yung ginagawa niya. Pero hindi na nga yung gagana eh. Si person mo naman, willing tong piliin ka, puntahan ka, piliin na puntahan ka, at mayroong offer to sa'yo na talagang galing sa puso niya, no? Walang halong pandaraya, walang halong pangmanipula sa kanya. Yan. So, ito na lamang for collective reading.